Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, una-una gusto ko munang i-shoutout si paring Ots Castro. Si Ots Castro ay isa po nating class high school mate, ha? Tropa po natin yan. So, nagpapa-shoutout si pare. So, idol, kung nasaan ka man ngayon, mag-iingat ka lagi dyan, ha? So, mga kakwento, gusto ko lang pong i-congratulate po talaga itong si Idol Johnny Scout na sabi niya, kung mapapansin nyo yung kanyang comment ay pati sa comment masaya po siya, no? Kasi nga po nasa-select na po si Idol Johnny Scout dito po sa Japan. Sabi niya last September, yung huling salang niya ay hindi siya na-select, hindi ngayong October na-select na po siya. So bali tinanong ko si Idol kung ano po yung magiging trabaho niya dito sa Japan. Ang kanyang magiging trabaho dito po sa Japan ay isang food processing. Sa food processing po siya mapupunta at siya po ay isang magiging machine operator. Tikita nyo nga naman mga kwento, no? Napakabilis ng kanyang proseso. Last month lang, September, hindi siya na-select, and then nag-try po uli siya, hindi siya nawalan ng pag-asa, no? Hindi siya nawalan ng pag-asa. Ngayon, na-select na po siya bilang isang food processing sa isang company dito sa Japan, ha? At malamang sa malamang, maging machine operator po talaga ito. Ngayon, si Sir Alan Cordoba naman po ay kararating lang po dito sa Japan nung isang araw. So nagpapa-shoutout din po si Sir Alan Cordoba at na-select po at nandito na po ngayon sa Japan. So dalawang subscriber na po natin ang nakapunta ngayon dito sa Japan. So ganun po talaga, tiyagaan lang po talaga ang pag-apply dito sa Japan. Hindi sa lahat ng bagay ay nakukuha natin sa apurahan. Kagaya po nila, nagtiyaga at naghintay. So nanalig lang po din sila at nagtiwala sa kanyang sarili. So kayong mga nag-a-apply dito sa Japan, kagaya nga sinabi ko, isa o dalawa o tatlong beses kayo hindi nasiselect, huwag po kayo agad-agad give up at mawawalan ng pag-asa. Ang pag-a-apply po talaga dito sa Japan ay tiyagaan at haba ng pasensya. So si Sir Jolly Scout, so na-select itong October, and then ang sabi niya, so mag-aaral pa po si Sir Jolly Scout ng 3 to 6 months o depende sa magiging sitwasyon niya o yung kalagayan niya sa pagdating ng kanyang COE. Yun po kasi ang pinakahihintay ni Sir Jolly Scout para totally makapunta na dito sa Japan. So hindi po malalaman ng agency nila kung gaano katagal darating yung COE nila. O mga isang buwan lang, o na-select ngayong buwan na to, and then next week pwede na siyang lumipad, o pwede next month pwede na siyang lumipad. So wala po nakakaalam kung gaano katagal po yung pagdating ng COE ninyo. Kaya sa lahat po nag-a-apply dito sa Japan, talagang masasabi ko lang po ay tiyaga at haba ng pasensya. Huwag po kayo maiinip, lalong-lalo po yung mga isa, dalawa, tatlong beses na hindi nasiselect ng Japanese employer. Huwag po kayo mawawal ng pag-asa. Naniniwala talaga na darating din yung time na para sa inyo, hindi man ngayon, hindi man bukas, pero kung kayo po ay naniniwala at nananalig sa may taas, ibibigay din po sa inyo yan. Magtiwala lang po kayo sa inyong ginagawa at magtiwala lang po sa inyong sarili. So ito po ay sasagutin ko na lang po another question na lang po ang sasagutin ko. Bali, ito nasagot ko na po nung nakaraan kung paano ba ako nakapunta dito sa Japan ng merong tattoo. Kasi kung meron po akong tattoo, meron po akong tattoo. Talagang nag-apply po ako sa agency namin na meron tattoo. Ngayon, hindi ko lang po sinasabi na ako gayahin nyo. Pero ako kasi talaga, mga kwento, sumugal po ako sumugal po talaga ako dito. Kung once na makikita yung tattoo ko, ay talagang ma-disqualified ako sa aking pag-apply o makakancel po yung aking application. Pero hindi ko po nilalahat-lahat ng agency ay bawal po yung mga merong tattoo. Meron po talaga yung mga agency na tatanong ko muna kung gaano kalaki tattoo mo, tatanong ko muna kung visible ba, kung nakikita ba, pagka-suot ka ng mga t-shirt, tatanong kung anong klase yung tattoo mo. May mga ganun po kasing mga agency. Hindi po lahat ng agency ay pinagbabawal nila yung may tattoo. Kasi kagaya ng tropa namin dito, napakaraming pong tattoo. Tad po yung buong katawan niya. Pero nung pinagsuot po siya ng t-shirt niya ay halos wala naman po makita. Pero meron din pong mga tattoo na ganyan lang kaliliit, ganyan lang, as in mga 2 o 3 inches lang, na tagpi-tagpi lang kung saan as long na hindi siya pangit tignan, no, na parang kasi ang Japan po may mga kwento, no, parang meron mga tattoo dito na iniilagan nila. Pagka yun ang pinatattoo mo ay parang iba ang tingin sa'yo. Kaya pagka may mga agency po talaga tatanong kung ano yung klase ng tattoo mo at pwede sa kanila at ina-accept nila yung mga ganyan kalilit na tattoo. Pero depende po yun sa tattoo ng pinatattoo po ninyo, kung yun po yung tattoo na parang ilag yung mga tao dito sa ganong tattoo, kasi meron po talagang ganon na pagka yung tattoo mo ay isa sa mga kinakatakutan dito sa Japan, parang hindi po ata acceptable yung ganong tattoo dito sa mga agency. Pero pag yung tattoo mo naman po ay parang rosas lang,
mga puso lang, mga pangalan lang, as long na hindi ganun nga, hindi na kinakatakutan, tapos maliit lang siya. So kasi ang mga tattoo, di ba, kadalasan dito sa katawan, hindi pagka nagpatattoo kagaya ng sa akin na yan, talagang hindi ho nila ina-accept, lalo kung pagkalaki-laki. Ngayon, kung gusto mong malaman, kung gusto mong sumagal, hindi ko ina-advise ito na gayahin mo ako, pero ako kasi talaga ay sugal na ginawa ko. Kasi nga, natatalo ako sa basketball, natatalo kung saan-saan nung ako'y mahilig sa mga pustahan. Sabi ko, bakit hindi ko bigyan ng time yung sarili ko na sumugal sa isang bagay na alam ko magpapabago ng aking buhay. So ngayon, mga kwento, kung gusto nyo talagang sumugal, so ito po, i-reveal ko kung ano yung ginawa ko, kasi sa agency namin ay bawal na bawal ang may tattoo, lalo dito buong braso po ko yan, buong braso, malaki po yung tattoo ko na yan. Ngayon, ang ginawa ko ay bumili po ako ng concealer. Alam niyo po yung mga pinag-makeup ng mga bakla, mga pinag-makeup, yung concealer po nasa pangmukha o pangkatawan. Yung ganun po, naghanap po ko ng kasing kulay ng balat ko, yung concealer, siyang ipinahid ko dito sa tattoo ko na to. Mahaba po ito kung may kandal. Mahaba po ito, kung mahaba po yan. So yun po, namili po ako ng kasing kulay ng balat ko, siya akong ipinahid sa aking tattoo para hindi ko siya mapansin ng agency. Ngayon, hindi ko ulitin ko kung ako man ay mababas dito. Pero sa akin naman po sinishare ko lang kung ano naging paraan ko. Kung kayo malakas po loob nyo at handa po kayong sumugal, once na makita ay handa nyo tanggapin yung magiging kahinatnan ng apply ninyo. Maaaring makancel kayo o hindi na kayo maka-apply sa ganyang agency. So, kung talagang buo loob nyo, bumili kayo ng concealer. Yung concealer kasing kulay ng balat nyo, ipahid nyo. Ipahid nyo po yan. Kung halimbawa, pinakita nyo sa agency, pinakita nyo sa tropa nyo at nalaman ng tropa nyo na ganun kalaki tattoo mo at alam nyang bawal sa agency nila, yung nga, mga kakwento, bumili kayong concealer and then ipahid nyo. Yun po talaga ang ginawa ko. Pinahidan ko yung buong baraso ko na alam kong kasing kulay ng balat ko, na tinanong ko sa tropa kung ano ba, halata ba yung tattoo mo? Halata ba yung tattoo ko? Sabi niya, parang ang wala Parang ganun ba? Magagandahan nyo lang po yung pagpapahid ng concealer, and then yun. Tapos yung tayo ko nun, talagang tinatago ko kasi nasa likod naman ng baraso, kaya parang hindi rin kita. Kaya yun, pagkakabi ko, kasi nauna yung medical, yung pre-medical namin, pre-medical muna, and then saka papaline up total sa agency kung pag kayo fit to work. Yun po ang rules ng agency namin. Pre-medical muna, sure nila kung wala kang sakit. So doon pa lang gagastos na po kayo. Maggagastos na kayo pang siguro 3,000 to 5,000 na ngayon. So doon pa lang susugal na po kayo, and then yung pamasahe nyo, pag-stay nyo sa Maynila, lahat. So pagka natapos kayo pre-medical at i-check kayo, wala kayong tattoo, okay kayo. Pero pagka yan tattoo nyo nakita, so talagang madi-disqualified kayo sa application. So yung nga, sasabi ko, yun naman po ang magiging kakibat nitong sasabi kong pagsusugal na alam ko magpapabago sa aking future. Kaya sumugal po talaga ako. Kaya sa'yo, idol, na nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa Japan ng mayroon itong tattoo, ayan na po, in-reveal ko na ho sa'yo na yung nga, dahil sa concealer, dahil sa lakas ng loob, dahil sa sugal na alam kong ganyan, nakapunta ako dito sa Japan. Yun po yung talagang naging paraan ko para makalusot sa agency. So yun po yung pwede kong may share kay idol, at sa lahat po na nagpapa-shoutout kay Sir Ots Castro. So pare, mag-ingat ka lagi dyan, at pag uwi ko, Bartecan Canton. And then kay Sir Alan Cordoba, Sir, congratulate po sa iyo ulit and welcome to Japan. At kay Sir Johnny Scout, lalo mo pang pagbutihin yung pag-aaral ng Nihongo, dahil yan lang po ang magiging sandata mo dito sa Japan once na ikaw ay tumungtong na dito, kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. So paano, hanggang sa muli, salamat.